Welcome to Movie Route. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Noong 1965, kakaunti ang naniniwalang ang sagutan sa Vietnam ay magiging ganap na digmaan. Isa sa mga unang palatandaan ng hinaharap ay ang pagbobomba ng Amerika sa mga lihim na target sa loob ng Laos. Umikot ang mga jets ng hukbong panghimpapawid sa isang rural na lugar sa gitna ng araw, naghuhulog ng mga bomba sa buong bukirin. Sa USS Ranger sa Gulf of Tonkin, dumalo sina Piloto Dengler at kanyang Navy Squadron sa pre-mission briefing. Dapat lumipad ang squadron sa hilagang bahagi ng Vietnam upang putulin ang supply line ng kalaban. Dahil lihim ang misyon, pinaalalahanan ang squad na huwag magsalita tungkol dito sa kahit sino, maging sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Upang maghanda para sa misyon nila, pinanood ng squad ang isang maikling pelikula tungkol sa pag-survive sa kagubatan na nagpapaliwanag kung paano magtago gamit ang dahon at makuha ang atensyon ng eroplano. Ngunit karamihan sa kanila ay nakita itong katawa-tawa. Pinayagan din silang humiling ng mga adjustment sa kagamitan at rasyon na dadalhin nila. Kaya humiling si Dengler ng lihim na flap sa kanyang Navy boots upang itago ang kanyang American passport habang nasa misyon. Sa huling briefing, binigyan sila ng squad leader ng huling mga paalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga operasyon. Pinagbabalaan niya ang squad laban sa paggamit ng kanilang military radio sa labas dahil nakakatanggap ang militar ng mga ulat na na-intercept ng mga kalaban ang kanilang mga signal ng radyo, ginagamit upang akayin ang mga tagasagip sa isang ambush. Sa pagpupulong, napili si Dengler bilang mission leader. Sa araw ng misyon, ginawa ni Dengler at kanyang mga pinakamatalik na kaibigan ang isang lumang ritual at magkasamang ipinatong ang kanilang mga noo sa pader. Pagkatapos umalis ang 4 na fighter jets patungong Laos sa hilagang Vietnam. Nang simulan ng squad ang pagbobomba sa tinukoy na lugar, kaagad bumaril pabalik ang mga lokal at natamaan ang jet ni Dengler at nagsimulang bumagsak ito. Habang dahan-dahang napupunit ang kaliwang pakpak, ginamit ni Dengler ang kanyang dakilang kasanayan bilang piloto upang crash land ang kanyang jet at lumukso palayo sa lupa upang maging ligtas. Paparating na ang mga kaaway na Lao kaya tumakbo si Dengler sa bukid upang magtago sa kagubatan. Naalala niya ang video kaya nagtago siya sa ilalim ng mga halaman at hindi lumabas hanggang umalis ang mga sundalo sa ibang direksyon. Pagkatapos iniwan niya ang kanyang military radio sa ilalim ng mga dahon bago pumasok ng mas malalim sa kagubatan. Sa wakas nakahanap siya ng isang bakanting istruktura at pumulot ng konting pagkain na makikita niya sa isang palayok. Natutulog din siya sa kanyang plastic na bag, palaging tinatabunan ng mga dahon. Nang marinig niya ang isang helicopter ng US military na dumadaan, maingat siyang lumabas ng kanyang taguan. Ngunit kailangan niya pang hayaan makaraan ang isang lokal na pamilya bago siya tuluyan lumabas. Nang akyatin niya ang isang bato upang subukang kunin ang atensyon ng helicopter gamit ang isang maliit na salamin, huli na dahil umalis na ito. Pagkatapos tumigil si Dengler upang uminom ng tubig mula sa ilog para makatulong laban sa init ng tropiko. Ngunit nakapagbigay daan ito sa mga puwersa ng Lao na siya ay mapalibutan at mahuli. Una siyang dinala sa isang malapit na residenteng nayon kung saan walang nakakapagsalita ng Ingles. Ikinagat si Dengler sa gitna ng nayon at hindi pinansin ang kanyang pakiusap para sa banyo, kaya napilitan siyang dumihan ang kanyang pantalon. Nagstay siya buong araw sa lupa habang tinititigan siya ng mga lokal na parang hayop sa zoo at hinawakan pa siya ng isang bata na nagpakita ng insekto sa harapan ng kanyang mukha. Kinabukasan ng umaga, muling dinala si Dengler palayo at ngayon tumawid ang grupo sa isang tulay upang abutin ang ibang bahagi ng kagubatan. Nang tumigil sila para magpahinga, pinanood ni Dengler ang mga lalaki na gumawa ng apoy upang matutunan ang kanilang teknik. Madalas may mga helicopter na dumadaan, pero palaging hinahatak ni Dengler sa mga halaman upang hindi makita. Sa mga pahinga, ginagamit din ng mga bihag ang pagkakataon para pasakitan si Dengler. Ikinakagat siya sa puno at binabaril, ngunit hindi talaga tumatama ang mga putok dahil para lamang itong panliligalig sa kanya at pansamantalang pagkabingi. Pagkatapos ng maraming paglalakad sa mga bukid at pagtatago mula sa mga helicopter, nakaabot sila sa isa pang nayon at itinapon si Dengler sa isang truck upang dalhin siya patungong kapital ng Laos. Doon, kinarga si Dengler papasok sa isang magarang bahay at nakilala ang gobernador ng lalawigan. Hindi tulad ng mga sundalo, mabait na trinato si Dengler ng gobernador at nakapagsalita ng Ingles. Inalok pa siya ng tubig, hindi na apektuhan ng mga pagsabog na maririnig sa labas. Una sinubukan ni Dengler itago na siya ay opisyal ng US Navy. Ngunit napansin ng gobernador na nagsisinungaling siya, kaya kailangan niyang aminin ang totoo sa pamamagitan ng pagpakita ng kanyang US passport na natago sa lihim na flap ng kanyang bota. Pagkatapos inalok siya ng gobernador ng kaligtasan,
at kalayaan kung pipirma siya sa isang dokumento na kinukondena ang Amerika, ang digmaan nito laban sa mga taong Lao. Nang tumanggi si Dengler na labanan ang sariling bansa, pinaalis na siya. Pagkatapos ay nasaktan ng malubha si Dengler nang iugtog siya sa isang hayop sa bukid at kaladkarin sa lupa sa buong nayon. Susunod siyang ikinagat ng baligtad sa isang puno kung saan patuloy siyang niyugyog at piniikot. Huli, ilagay siya sa loob ng balon at paulit-ulit na binubuhosan ng tubig. Pagkalipas ng ilang panahon, dinala si Dengler sa isang kampo ng bilangguan kung saan inalis ang kanyang mga sapatos at itinulak siya sa loob ng isang barong-barong para magpalipas ng gabi doon na nakakapkap ang kanyang mga paa sa isang mabigat na pagkagapos. Narinig ni Dengler ang mga boses mula sa likod ng pader na nagsasabing huwag siyang makipagtalo sa mga guard dahil mapanganib sila. Kinabukasan ng umaga, pinalaya si Dengler na maglibot sa kampo at nakilala niya ang kanyang mga kasamahang bilanggo. Sina Y, C, Fisit at Proset ay mga dayuhan habang sina De Bruin at Martin ay mga kapwa Amerikanong piloto. Sa gulat ni Dengler, ilang taon nang nandito ang iba sa kanila. Isinama siya ni De Bruin sa paglibot sa kampo ng bilangguan upang maipakilala sa kanya ang mga lokal na guard. Ipinaliwanag na ang pinakamagandang paraan upang mabuhay ay panatilihing nakayuko ang ulo. Maaring maglibot ang mga bilanggo sa kampo tuwing umaga, ngunit sa gabi, ikinakagat sila sa loob ng barong-barong na nakagapos ang mga kamay sa isa't isa at nakasubsob ang mga paa sa mabibigat na gapos. Kahit sa loob ng barong-barong makakapag-usap sila nang hindi maririnig ng mga guard. Sinubukan ni Dengler kumbinsihin ang iba pang mga bilanggo na sumali sa kanya upang gumawa ng planong tumakas, ngunit sinabihan siya na masama ang ideya. Ipinaliwanag nila na ang matinding init ng tropiko sa kagubatan ay ginagawang imposible para sa kanila na mabuhay ng walang tubig at ilang buwan pa bago dumating ang tag-ulan. Hindi rin nila magagawa sa gabi dahil yon ang oras na nakagapos sila. Hindi sumuko si Dengler at nakumbinsi ang grupo na tulungan siyang makakuha ng pako. Bagamat skeptikal, sumunod sila sa kanya at kumalat sa paligid ng kampo na naging dahilan para habulin sila ng mga guard. May isang tangang guard lang ang naiwan at nakipagkaibigan si Dengler sa kanya para maaliw habang ninakaw ang pako mula sa isang haligi. Mamaya sa barong-barong, ginamit ni Dengler ang ilang bato upang baguhin ang dulo ng pako. Pagkatapos ginamit ito bilang lockpick sa kanilang mga gapos. Nagbigay ito ng kaunting kalayaan sa gabi at sa wakas naniniwala na sila sa kakayahan ni Dengler na gumawa ng mabuting planong pagtakas. Kinabukasan ng umaga, dumaan ang mga fighter jet sa itaas ng kampo ng bilangguan at nagalit ang mga guard. Sa matinding galit, pinutukan ng isang guard si Martin. Salamat at bahagyang lang tumama ang bala at nag-iwan lamang ng peklat. Napansin ni Dengler na iniwan ng mga guard ang kanilang mga sandata kapag break time sa tanghalian. Kaya naisip niya na nakawin ang mga yon at gamitin para makuha ang kontrol sa kampo hanggang sa makatawag sila ng saklolo sa mga helicopter ng US. Pumayag ang mga bilanggo na isagawa ang plano. Mula noon, sinimulan nilang obserbahan ang mga gawin ng mga guard gamit ang maliit na salamin ni Dengler sa butas sa bubong. Minarkahan nila ng kahoy at bato ang posisyon ng mga guard at kanilang mga sandata para ma-memorize at nang halos mahuli sila isang gabi, sinabi nilang laro lang ang ginagawa. Gamit ang mga kutsilyong ginawa ni Dengler, gumawa sila ng butas pataka sa sahig ng kanilang barong-barong. Tuwing gabi, maingat na lumalabas si Dengler sa butas na yon upang sukatin ang landas na tatahakin nila at pinapaluwang ang bahagi ng labas na bakod. Habang lumilipas ang mga araw, napansin nilang lalong humihina ang pagkain, bagamat nag-iiwan pa rin ng kaunting bigas ang maliit na guard na kaibigan ni Dengler. Sa wakas tinigil na nila ang pagdadala ng tunay na pagkain at pinalitan ng mangkok ng oil. Sinabi ni De Bruin kakainin niya ang bigas niya, ngunit pinaalalahanan siya ni Dengler na hawak niya ang pako. Kaya kung kakainin ni De Bruin ang bigas bago tumakas, hindi siya pakakawalan ni Dengler mula sa gapos para makatakas sila. Sigurado si Dengler na magiging matagumpay ang plano kaya niyang kumain ng oil. Isang umaga narinig nila ang mga helicopter na dumadaan, ngunit pinaputukan ng mga guard ang lupa bilang babala na manahimik sila. Pag-alis ng mga guard, nag-breakdown si Martin at ipinangako ni Dengler na aalis na sila kaagad. Isang araw, narinig ni Y.C. ang pag-uusap ng ilang guard. Dahil nakakapagsalita si Y.C. ng lokal na wika, na isalaysay niya ito at nalaman nilang plano ng mga guard na patayin ang mga bilanggo gawing hitsura na sinubukan nilang tumakas. Mukhang napagod na rin sila sa kakulangan ng pagkain at gusto na nilang makauwi sa kanilang mga nayon. Dahil dito, naisipan nilang isagawa na ang plano kinabukasan kaysa sa orihinal nilang petsa. Kinabukasan ng umaga sinimulan nila ang plano. Magkakahiwalay sila sa dalawang grupo, sina Dengler at Martin sa isa at sina De Bruin kasama ang iba. Magkahiwalay din ang direksyon ng dalawang grupo pero magkikita sa kusina upang madakip ang
mga guard. Una umalis si Dengler at mabilis na kinuha ang mga baril na iniwan ng mga guard. Dinala ito pabalik sa grupo. Nang lahat ay armado na, nahati sila sa dalawang grupo. Ngunit nang dumating sina Dengler at Martin sa kusina, sila lang ang nandoon. Hindi sa para madakip ang maraming sundalo. Buti na isipan nilang agad putukan ang mga guard. Pinatay lahat maliban sa maliit nilang kaibigan na pinalaya ni Dengler bilang pasasalamat sa bigas. Nang ma-realize na hindi na sila makapagpaiwan doon tulad ng plano, kumuha sina Dengler at Martin ng mas maraming pagkain at tumakbo palabas ng kampo. Sa wakas nakasalubong nila sina De Bruin YC at nagduda si Dengler nang makitang wala ang dalawa habang may dagdag na sandata at sapatos si De Bruin. Sinabi ni De Bruin na kumpidensya lang kaya na-disappoint si Dengler at pumalit ng amo para sa machete ni De Bruin bago sila maghiwalay ng landas. Tumakas sina Dengler at Martin sa kagubatan patungo sa Thailand para maghanap ng kalayaan. Hindi kalaunaan nagsimula ang taulan kaya nakakakuha na sila ng tubig at nakakain ng kanilang bigas. Sa kasamaang palad, nang tumigil sila para kumain, biglang dumating ang isang mudslide mula sa likod. Kinuha sila pababa ng burol, nawalan sila ng kanilang bigas. Matapos ang maraming paglalakad, nakarating din sila sa ilog at naalala ang video, gumawa sila ng balsa gamit ang makikita sa kalikasan. Una silang dumaloy ng likas habang nakatago sa mga dahon. Ngunit kinuha sila ng agos patungo sa mga rapid na bumababa sa isang talon. Napansin ito ni Dengler at Martin at lumangoy patungong baybayin. Iniwan ang balsa na bumagsa at nasira ng tumama sa mga bato. Dumating ang maraming araw habang patuloy ang dalawa sa paglalakbay sa kagubatan. Halos palagi silang basa sa walang tigil na ulan. Isang hapon na diskubre nilang puno ng lechi ang kanilang mga damit. Kailangan nilang tanggalin ang mga ito isa-isa mula sa kanilang mahinang balat. Pagkalipas ng ilang panahon, nakakita sila ng isang lalaking nangingisda malapit. Ngunit ang pagputo ay maaaring humila ng atensyon ng mga sundalo kaya tahimik silang naghintay na umalis ang mangingisda. Doon nila na-realize na walang silbi ang kanilang mga sandata kaya itinapon na nila ang mga ito sa ilog upang maging magaan. Sa panahong ito, nakakita sila ng lumang sapatos sa lupa. Pinaubaya ito ni Dengler kay Martin dahil madalas siyang nanghihina at napapagod. Gusto ni Dengler na panatilihin ang kanyang spirit sa paraang ito. Matapos ang maraming paglalakad, nakarating ang dalawa sa isang abandoned na nayon at doon tumigil upang magpahinga. Sa sandaling iyon dumaan ang ilang helicopter ng US. Ngunit kahit gaano kakaway at sumigaw si Dengler, hindi sila nakita umalis. Unti-unting nawawalan ng ulirat si Martin kaya sinabihan siya ni Dengler na magpahinga habang sinimulan niyang maapoy gamit ang teknik na natutunan niya sa mga lokal at sinunog ang mga kubo upang lumikha ng usok na magiging senyales sa mga helicopter. Sa kasamaang pala, inakala silang mga kaaway ng mga Amerikano, binaril sila kaya kailangan tumakbo ni Dengler upang maiwasan ang kamatayan. Dahil malamang nakita din ng mga lokal ang usok, naisip nilang umalis bago sila mahana. Napakahina na ni Martin at kailangan ng tulong ni Dengler sa paggalaw kaya sa huli nagdesisyon silang sumuko sa pinakamalapit na nayon. Ipinakita nila na walang intensyon na makapanaki at nakiusap ng pagkain. Ngunit galit ang mga taga nayon sa mga kaaway at agad pinatay si Martin. Galit na galit, inilabas ni Dengler ang kanyang machete at linapit ito ng parang baliw. Kaya noong umurong sa takot ang mga tao, kinuha niya ang sapatos ni Martin at tumakbo palayo. Sinundan siya ng mga taga nayon, ngunit nagtagumpay si Dengler na matago sa mga halaman. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagdadala sa kanya ng pagkabaliw ang pagod at gutom at nagsisimula siyang maghalusinate na kasama niya ang multo ni Martin. Malapit siya sa tabing ilog at kapag nakakakita ng mga lokal, hinihintay niya silang umalis at pagkatapos ninanakaw ang anumang natirang pagkain. Sa iba pang araw nang huli siya ng hayop hanggang sa abutan na kumain ng buhay na ahas. Isang umaga, dumaan ang isang scout plane ng US kaya kinawayan ito ni Dengler ng isang malaking dahon gaya sa video. Sa una mukhang hindi pinansin ng eroplano si Dengler, ngunit maya-maya dumating ang dalawang helicopter at sa wakas niloob siya. Nakita ito ng ilang lokal at pumunta upang atakihin. Ngunit mabilis na binaril sila ng mga sundalong Amerikano bago umalis. Pinatunayan ng isang sundalo ang pagkakakilanlan ni Dengler at ibinigay sa kanya ang isang candy bar. Nang makarating sila sa base ng US, ipinadala si Dengler sa ospital para makarecover. Dahil classified ang kanyang misyon, buong araw siyang binabantayan ng dalawang ahente ng CIA. Hindi pinapayagan siyang ibahagi ang kanyang kwento sa sinuman at sinisika kunin ang intel mula sa kanya. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na tanong, gusto ni Dengler na makabalik sa kanyang orihinal na squad, ngunit hindi siya pinayagang umalis ng CIA. Isang hapon, dumating ang kanyang squad na may dalang birthday cake sa pushcart at isang sulat mula sa kasintahan ni Dengler, kunwaring birthday niya. Pumayag ang mga ahente ng CIA na bigyan sila ng ilang sandali mag-isa para sa selebrasyon. Isinagawa ng squad ang kanilang plano. Sandali lang ang nakalipas, pinanood ng mga ahente ang squad na umalis sa base na may dalang pushcart na walang pag-aalinlangan. Ngunit paglabas nila, inilabas nila na nakatago si Dengler sa loob ng car at pinaakyat siya sa helicopter upang tuluyang makaalis sa base. Pagkalipas ng ilang panahon, nakabalik na si Dengler sa minamahal niyang barko at sinalubong siya ng buong crew ng barko na nagdiriwang para sa kanyang pagbabalik. Thank you for watching Movie Route, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.